Maayong buntag sa tanan. Amen. God is good. And all the time. Amen. Mga igsoon. I'm just nalipay mga igsoon. Naghinatagan nyo kay gayuna ng adlaw niya mga igsoon. Then even kanang dili maayo ang kabuntagon adlaw tungod kay lain ang panahon, but naata karon gipili nato ang pag-alagad, pagsimba niya dinhi sa balay alang puanan niya. Amen. Hindi pa kayo ang Ginoo ng mga igsoon kay ang time nimo imo jung gihatag gayud niya mga igsoon. Mga igsoon, nag-ingon at Corinto versikulo 15, chapter 15 versikulo 57. Apan magpasalamat kita sa Dios nga naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Usahay ang kinabuhi mga igsoon, mura og gubat, batok sa sala, kahadlok, kasakit o gawad-on o paglaom. Pero ang maayong balita mao kini, wala ta ng gubat para sa kadaugan. Kay kita nagkidabuhi na gikan sa kadaugan. Amen. Nagmadaugon ba kita mga igsoon tungod ni Hesukristo? Amen. Sa iyang kamatayon o pagkabanhaw mga igsoon, iyang gilaglag ang gahom sa kamatayon o sala. Ang butang nga kaniadto nagdala og kahadlok karon nagdala na og paglaom og bag-ong kinabuhi. Kini dili lang sugilanon sa kagahapon kun dili ka matuoran kini mga igsoon nga nag-usab sa imong karon kung unsa karon mga igsoon. Tungod kay Jesus dili ka pilde. Ingay mo kaugay mga igsoon, dili ko pilde kay naa ang Ginoo nako. Amen. Daog ka. Mauna kini ang rason nga makatawa ka, malipay ka, ug makasulti nga malipayong adlaw kay ang lubnganan walay sulod ug ang akong kasing-kasing puno sa grasya. Amen mga igsoon. Nalipay ba kita nga kita giluwas sa Ginoo? Amen. Amen. Tungod kay ang sting sa sala mga igsoon wala na. Kay naa ang Ginoo. Giluwas na kita. Ug tungod ana nagmadaugon kita. Amen mga igsoon. Busa kung tanan mga tao giawhag ta mo sa pagpamarog kay kita nagmadaugon diha sa Ginoo mga igsoon o magampo kita. Hallelujah, hallelujah, yes Jesus. O Ginoong Dios, hallelujah, salamat kanimo God sa kadaugan nga among nadawat o God. Salamat sa kinabuhi nga imo gayong gidaog alang kanamo Lord Jesus. Salamat sa cross, O God. Salamat sa imong gibuhat, Lord Jesus. Imong gipadanag ang imong dugo alang kanamo, God. Tungod ni ana, O God, na ipayon gayud kami, O Diyos. O pinagi niini, O God, aduna kami kagawasan, O God, gikan sa salamat. Thank you sa ayo, God. Salamat, O Diyos. Hallelujah. Among gisalig kanimo ang tanan, Lord Jesus. And we pray, O God, nga mapuno gayud kami sa asensya. Ug ang imong balang espiritu maoy magiya kana, Lord Jesus, sa isaong pagdahig kanimo, God, in the spirit and nature of God. Yes, Lord, ikaw ang tinuod nga Dios nga among gisimba. Buhi ka, O God, ug hangtod sa kahanturan ngayon. Lord, dalagon ka, O God, sa way katapusan. Nagpasalamat kami kanimo. Magmaya o kauban sa among igsuunan, O God. Pagdahig kami, magpasalamat kanimo, Dios. Hallelujah, walang imposible kanimo, God. Dalagon ka, O God. Busa, Lord Jesus, among gisalig kanimo ang tanan, ang tungog o himaya, O God. Ang lamang kanimo, God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Magmaya kita, magpasalamat kita, mga igsoon. Amen. Tungkol sa iyang gibuhat kaya sa cross. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus, Lord. Hallelujah. Today,
Sukat pa sa sinuganan, ikaw gayon matinod-anon. Sa pangalan
may muntag mga igsoon ko ng Kristo. Malipayon ba kita karon nga nag-awit sa atong buhay nga Diyos sa next day bata. Paliyo ko ablis kong Bible mga igsoon itong basahon ang verse Panaltihon 11:25. Amen. Pag manghihatagon o pag uswagon ka, kabangi ang uban o kabangan ka usab. Amen. Ang nindot yung pulong na yung sono. Nag-aingon na rin yung son sa 11:25. Ingon diri sa pulong sa Ginoo mga igsoon nga kung ikaw man gihatagon mo prosper jud ka mga igsoon mao kini ang saad sa pulong sa Ginoo mga igsoon daghang pamaagi nga kita mahimong giniro sa atong mga kaigsoonan mga igsoon sama aning showing kindness and compassion to this in it o willing to share o kung man ato pwedeng ma-share. Ilabi na ang time o support sa matag usa. Buhaton ka kini mga igsoon inubanan sa atong malipayong kasing-kasing pod. Sama karon sa atong paghalagit sa Ginoo mga igsoon. Let's give to God with joy, gratitude and with faith, trusting that He will bless us abundantly. I encourage sa tanan nakadungog na to give freely and trust that God will bless us in return. Amen. Amen. Akong ihatag sa mga halaga. Praise God. This song is entitled Rejoice. I rejoice in the Lord because He is faithful and true sa akong kinabuhi, sa among kinabuhi, sa among pamilya, and even in His church. Amen. Rejoice, let everything that has breath
Lord, you are awesome and holy and good. Rejoice, rejoice, let everything that has breath, oh Lord. We will rejoice in your name, O Jesus, because you're holy, you're great, you're worthy of all praises, O God. Ang tanan ng mundo mo, o pasalamat ng halaman sa ngalan ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mamaraw ko mga ito atong ito ko itong aulo at prestasyon sa mga kahit sa mapay magampota. Hindi ni Father Lord, salamat sa maayong panahon na imong gihatag Lord. Ilabi na sa among mga kinabuhi Lord God. Usa kini kadakong grasya nga among nadawat Lord. Aron kami makahimo pa sa pagdayeg ug pagsimba diha kanimo Lord. Ginoo, gamhanan ka og mahigugmaon. Salamat sa kanang panalangin na among nadawat sa makadadlaw. Lord, o ganiha kami, Ginoo, naghalad, inubanan sa among malpayong kasing-kasing Lord. Tungod kay nasayod kami nga ikaw ang tanang tinugdan sa tanang mga grasya o mga panalangin, Lord. Panalangin kining among mga hala diha kanimo. Lord, o magamit pa kini sa buluhaton sa imong simbahan, Ginoo. O sa mga katawhan nga naghalad, Ginoo, ikaw unta mga bukbo o pinilo-pilo nga mga panalangin, Lord. Bisan pa man sa among Pastor Carol, Lord, na magdala sa pulong, Lord. Balik siya, Lord God, o among pampo, Lord, nga tagalan sa may panglawas, Lord, o bless, Lord God, sa iyang pamilya, Lord. Salamat sa tanan, Lord God. Among ibalik ang gawin maya. Jesus name, Amen. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. But the Holy Spirit provides these types of fruits in our lives: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There are no laws against these things. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Amen. Sound check. Sound check. Okay, so thanks the Lord. Thank God for the verse nga itong nadungo. I believe nga familiar mo itong verses na. Galatians 5. It's all about the fruit of the Holy Spirit. And nindot to siya nga mga bunga sa Kristohan nun nga atong gipanganindoy. Diba mo ko kay kanang maayo man itong pamatasan. Kitang tao na amang kitay mga sinful nature, mugawas sometimes ang ato ang mga bating nga batasan tungod sa mga struggles kinabuhi. Pero ang Holy Spirit mo'y naghatag na ito ang mga bunga haron matabunan kundi man totally mawala ang mga old sinful nature. So praise God for that. So arita sa ato ang mga announcements before we go to the Word of God. Okay, so some announcements nga ato ang ihatag sa matag kay suunan para na mo'y updates sa ato ang iglesia. So praise the Lord kay ang atong building project atong gipadayon sa pag-ampo. O salamat sa inyong response sa last nga meeting nga kanaw natay hiniusa nga pamaagi para mahimong mahatag sa Ginoo nga to ang building project nga gipangayo. So we are now communicating sa ato ang engineer. So as he promised nga he will come for an ocular inspection sa ato ang lugar either diri or dito
para makabuhat na ta, makaprosita sa building plan. So praying God will provide the needs and everything will just go well. O niya, katong pangayo na to sa Ginoo mo provide ra Ginoo atong mga butanga. Okay? Niya kanang padayon tagampo, padayon tao tigom para sa kanang building funds nato. Atong prayer nga matag membro will be part of the house of God. Kay kining atong pakuron dili man ni panag-iya usa ka tawo lamang, ipanag-iya ni siya sa Ginoo pinaagi sa iyahang simbahan. Kana mo ni sakto nga pagkasulti. Ipanag-iya na sa Ginoo pinaagi sa iyang iglesia, pinaagi sa mga local church members diri sa atong iglesia. And then we will have our children feeding ministry. Please pray for us. And also adult evangelism sa Pantrac Pirilos, no? Prayer nato nga mahimong successful lang. Please pray for the good weather. Kay sige ra ulan. Pray for the hearts sa mga tao nga atong sangyawan dito. O pray for the children nga mahimong magiyahan sila sa mensahe sa maong children's ministry. And thank God for sa contact na to ni si Brother Charlie na po siya kailang gusto mo bless o mga bata na even sa mga dagko. So please pray also for their family nga. Dili lang kutob lang diha kundi ang more pagyod niya paghikap sa Ginoo sa kasing-kasing. They will be joining the local Church of Jesus Christ. So that would be Saturday 3 p.m. next Saturday mga kaigsunan. So if you are willing, natay mga 10 slots para sa ato ang mga volunteers including teachers. Amen. And then sa men's ministry, salamat gihapon sa padayon natong pagsuporta na atay project o in fact anam-anam na kining na kuhaan ng balances, and every Sunday na kitay nahulog o nag-deposit sa atong gospel bank para sa pag-improve po sa atong iglesia. So the men's ministry, kibawagid mo nga mga kalalakinan sa balay o sa simbahan, mauna sila yung mga mini haligi tungod si Kristo may haligi, pag kita mo yung mini haligi diha nakapundar ni Kristo. So likod po ang simbahan may zoon. And then this afternoon I'm asking the young people to come back. Alas 2 lang kita magsugod, alas 2 sa hapon pag natin 1 hour for the fellowship. Tungod kay at 3 p.m. I'm asking the children, mga women o mga youth nga willing mo appeal sa atong dance presentation. So atong presentation nga na final yun nga atong sayawon karong C3 anniversary sa August 25 will be katong gisayaw sa mga young people. Okay, so young people during the times atong anniversary which is praise. Okay, so mga bata na mga representatives, and then napunta mga women o kung ay men mo wala pa problema po kay willing na yun si Coach Colin matulog na to kaysa may kanang coach sa mga youth atong panahon na. So please come here at 3 p.m. para sa atong dance presentation. So we'll try our best na dili na kita sa atong presentation ginapamatay pila ka mga Sundays. Dili taas kaya itong practice time, kaya napamatay talong Sundays. Basta alas 3 ta target ito magsugod mga kaisunan. And then sa ato ang C3 kanang C3 anniversary this coming August 25. So ang Carter City Gym is na-book na nato mga kaisunan. And please pray for the good weather, pray for the good attendance, and pray for the work of God anang panahonan. Kay maghimamat na punta sa upan pang mga churches nga apil anak nga klase nga movement. Kana nga movement is designed nga ang mga Christian churches maghiusa to stand on the biblical truth. And what I'm always saying, biblical truth, because ang kalibutan karon is evading, living the biblical truth. Kaya ang ilahang gibasihan sa ilang truth karon will be themselves. So, di na sila mutuo sa design sa Ginoo, dili na sila mutuo sa authority sa scripture, dili na sila mutuo sa church life. Indirect way of saying na liberated na ang mga tao.
liberal nagpangutok. So kay Paul na mo sa akong gimin, dili lang sa ilang sinuluban, dili lamang silang sinultian, dili lamang sa ilang how they handle relationships. Ilang give you ang relationships, no commitment. Ilang give you ang relationships as same to same. Marriage, yan ang concept, same to same relationship. So, dagan yun nga, wala na nahimong na mao base sa Biblia. So, ang design is that the church will be one ng churches, para magkayusa ta sa pag-stand on the biblical truth. Because if nobody will stand on God's word, who will stand for it? Dili lang ta maka-expect nga kalibutan mo barog parana. Kinsa may atong expect mo barog sa pulong sa Ginoo, kadtong mga tawo ngilanggon nga Kristohanon. And that would be the meaning there of the Christian churches. Nag-commune sila for the biblical truth. I hope you're going to spend time on this, because the registration is very minimal. That's 30 pesos. Pero BYOP lang. Mag-abot ng tao or magluto ta, magsabot ta sa atong pagkaon. Pero the 30 pesos will compensate sa ato ang gym, sa atong giabangan nga sound system nga worth 10,000, and then other expenses. So 30 pesos is really cannot compensate yun sa tanang needs, pero that would be a good start nga mag-register ta for that. And then this afternoon, as agreed sa atong mga leaders nato sa miyaging meeting, we are going to have kumustahay pagbalik pinagi sa atong cell grouping. Kaya ang cell group importante siya. As you have known in the Bible, ang church ni Jesus Christ is a body. Nasa Bible igsoon, Book of Romans, 1 Corinthians, nga ang lawas ni Kristo, ang iglesia ni Ginoong Jesus is lawas niya, body. So mayroong kay body, it's composed of cells. When you have a healthy cells, you will have a healthy body. So our church, i-design na to nga we have groups, small groups, cell groups. Yun na atay mga leaders mo take good care na to dito. So smaller groups rata, haron dili ta dugay mahuman. Kaya atong target bisan 15 minutes after our Sunday service, we can meet together with our group and kumusta para mag-inampuay ta sa atong mga struggles sa kinabuhi. So the list there, di ako gi-postin ha, kung wala mo kay baw na ada sa pikas postin nato. Pero napon sa GC, kung wala mo ngalan ngadto, please join a group nga we are in comfortable mo. Okay? Wala ko kahibaw sa tanan man kung mo join ba mo or dili. But anyway, that is really encouraged nga magkumustahay ta sa atong kinabuhi. And that would be third Sunday. Every third Sunday. So once a month lang ta mag-cell group para dili pod sumuon sa atong dagway, dili pod siya mingaw kay wala yun. So I think monthly will do, di ba? And then kung naamoy GC, pwede sad. Kung naamoy contact sa inyong mga kaigsunan, pwede sad para kumusta. Kaya dili man nato matabang o communicate ang tanan tungod kay anam-anam naman tag kadaghan. Amen. So with that, we are ready to study God's Word. Salamat sa inyong pagpaminaw sa mga announcements nato karon. So this time, let's temporarily stop for the series for the moment of the book of Samuel. And let's go back to the very basic part of Christian life, which is sometimes dili masabtan sa uban. Malakay chapter 3, verse 8 and to 12. I just want this to be read in the New Living Translation. So let's all rise, and I'll read it in verses 8 until 12. So the title is Test God. Okay? Giver, not just a taker. Verse 8. Should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offerings due to me. You are under a curse, for your whole nation has been cheating me. Bring all the tithes and into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great
so you won't have enough room to take it in. Try it. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven's armies. Then all the nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. Let's pray. Amahan na mo nga langit nun, amo kang ipasalamatan, as you have said in your word that you have all the blessings in heaven, and you are very willing to open the windows and doors to shower it all to the people who are very faithful, O God, in supporting your ministry. It's our prayer, O Lord Jesus, that you're going to make us understand the life of a Christian in relation to our finances. And prayer na mo, Ginoo, nga tanan nga naa mo, abilities, time, life, resources will be able to support sa imuhang cause, sa imuhang work diri sa kalibutan, because you have said in your word, Lord God, that if everyone is faithful, they will be receiving your favor. Salamat sa tanang pagkamayo, Ginoo. We pray for the blessing sa tanang aspect sa life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maybe you may be seated in the lap of the Lord. So praise God. So the title of this message is Test God. So kini nga mensahe, Kuya Juan, ani kay kita mo mo testing si Ginoo. Why game, bro? Kini nga mensahe, kita mo testing sa Ginoo. Di ba usually na sa Bible mabasa na to, God is testing you. Di ba? Naitaw nga nasakit, naitaw nga nagka-problema, na naikastuhan mo tambag, Brad, posible trials na siya sa Ginoo mo. Or posible itestingan na ka sa Ginoo na padayon lang, lahutay lang, ayaw papildis kinabuhi. But this time, this is a different message because it is we na mo-test sa Ginoo. And do you think kung mo-test ka sa Ginoo, mahangpong siya? Do you think kung ang Ginoo itestingan nato, makapasar ka siya? Mga kaigsuunan, we need to understand that God will never fail. Amen. Kita ma-fail ta kung kita i-testingan sa Ginoo. Pero kung kita mo ay mag-testing sa Ginoo, ang Ginoo kanunay gud nang magkapasar. Muna igsuon, this is reality because this message is kinda nindot paminawon sa portion nga hapit na mahuman. Pero sa portion sa sinugdanan, murag sakit-sakit pa siya. Why? Because we are going to deal with our hearts and how we deal with our money. How do we view material things in the world? How do we view our finances? Then ang katapusan ni Ana, if we are faithful in the Lord, we will be blessed. That part will be so nice to hear. Pero makaigsunan, before we go to that part, let's deal first sa ato ang kasing-kasing. Ingon ng Bible din ha, so verse 10, the last portion of it nga atong i-highlight. This is not Malakay who said this. This is not me who said this, but this is Yahweh, God who said this. Ingon siya dito. Try it. The word it refers to verse 10 that bring all the tithes into the storehouse so there will be enough food in my temple. Then, ingon siya, put me to the test. Testing ko. So, hayini. So, this phrase or this statement, mo niya ang sukaranan sa itong mensahe karon. And I will just show to you nga kining testing, mo niya gamiton po sa Ginoo para testingan ang atong kasing-kasing. Sabot mo exon, ingon ang Ginoo testingin ko, buhatan ning matilidanon malipayon, I will bless you. Pero ang Ginoo gamiton sa diniya nga testing para nato nga makarealize ta o tinuod no hagbong kuan ng iriyaha nga naman because of the following. Pero exon, to give you some idea that many people today viewed the church as consumers sila. They viewed the church as something to consume or some place wherein makakonsume ta sa ato ang mga gusto. Consumers like consuming or taking or absorbing every good things the church can offer.
both the things can be bought by money and the things that cannot be bought by money. Usay buot pasabot ako, anak. Usay buot pasabot ni mo na, pastor. Ano siya? Kasagaran sa mga katawhan karon o wala na diri. Nga ang ilang tanaw sa simbahan is something like lugar nga naa sila ma-benepisyo makuha. Kaya ang simbahan always firme magpiding na ipanghatag nga bugas, na ipanghatag nga mga dilata, na mga kay snacks firme, na ikahon mo ginilang lang tao yun, na pwede ko makautang dito, na pwede lang program. Ang simbahan pwede yung tingnan ng pamangin nga gibuhat para ang tao mo doon simbahan, mga lagad sa Ginoo. Mo na ang uban po ng mga tao, ilang una-una ang simbahan is something like a place wherein we can be like a consumer, nga atong i-consume mo sa i-offer sa simbahan. Things that can be bought by money, katong ginensyon na ko. Pero there are things that the church is offering that cannot be bought by money. Like for example, they offer eternal life, pinagi sa preaching sa gospel. They offer forgiveness. They offer love, trust. They offer friendship. These things cannot be bought by money. They offer spiritual bonding. So people were actually, consuming these things. Kanang yung consumer, imo lang take it all in. Well, nothing is wrong with it. Pero what makes it wrong is that when they just want to consume, they just want to take, but they don't want to give. That makes it wrong, mga kaigsunan. And God wills that His people will not be consumers, will not just be consumers or takers, but above all will become tithers. We give our tithes to God, and that means we return what He gave to us, and that we are offerers because we give out of the 90% that God has given to us. Kaya may mga pangutanas kinabuhi, I know, siguro na sa kasing-kasing una-una, maulaw lang mo mangutana. Una, nganong hatag matagtay sa simbahan, pastor? Nganong daghan o kanang basket this tubangan na pasuloyo? Diba? There are many questions. And somehow, naapon lagi tayo mga amutan o contribution sa lying area, pastor, sa mga men or women. Why? Probably we might ask those questions, and I congratulate you. If you ask those questions, meaning to say you're a thinking man. And you are searching for the answers. And the answers, mga kaigsunan, will be this word nga akong i-share karon, mga kaigsunan. Because tithes is God's. It is sacred, as I have read in the Bible. So, the 10%, which is the meaning of tithes, in everything that you have received from God, you are not giving it to God, you're actually returning it to Him because that is His. Boto ngayon sa atong ibasa kaganiha, should people cheat God? Mga bata sa Ginoo, tubag niya, nikas bata sa Ginoo, tubag niya is yes. Pinagi sa iyong tithes and offering. And that's why, when you give your 10% of the income you receive, you just return what is His. You are not yet giving from yours. And then the 90% is you're offering something which is based on 90% of what you have given. That is something like dili masabtan sa Kristohanon kung we are not deeply rooted on the Word. And my intention is for you to understand this part of Christian life. Why? Because we don't want to be just takers. And God will rebuke us as guilty of Malachi chapter 3 verse 8 and the following verses. I don't want nga mahimutang guilty sa matas Ginoo na we are cheaters, we are takers, we are consumers, but not a giver, faithful tither to the Lord. Mga kaisunan, I'll give you a real talk. We are tested not just by losing money, but we are much also tested on increasing our blessings. Do you agree? Testingan ng Kristohanon kung wala na tayo kwarta o huwag na itong kwarta. Tinood na, I agree. But there is also other part of life where you will be tested. Is that when God increases your blessings. Why? Let's just say, na yung sa kayang people nag-ampo siya nga, Lord, makaman sa eskwela, nag-graduate ko. Amen, praise God, nag-graduate siya. And then, niya-income siya sa pagpanarbaw, 7,000. Ningon siya, Lord, I want to be faithful because I love you.
I will give my tithes, and the 10% of 7,000 yang ihatag is 700. And he divided it into 4. Okay, I'm giving you calculation actually, but this is not you, okay? So, it's imaginary. So, he divided it into 4. Muingon siya 175 akong i-tithe sa simbahan. And I want to offer from the 90%, which is 25 pesos. So, that's why I'm giving 200 per Sunday. And sa dihang faithful siya for how many years, God elevated his income. Nahimo siyang i-increase niyang sweldo. It increases to 16,000 at the age of 22 to 25. And then, Lord, thank you, kay faithful ay kasako. And then, I need to be faithful even more. Kaysa 7,000 ako. Faithful man ka, so I will be faithful. So, the tithes of 16,000 siya nadawat is that he gives 1/6 per month. And he divided into 4, and that would be 400 plus the offering that he gives 50 pesos per Sunday. So, he is giving 450 per Sunday. So, ngayon ka, 200 per Sunday, okay na tayo na, Pastor? Okay rin na. Pero ngayon ka, 450 per Sunday, Pastor, kung sakit na sa kumpot, Pastor. That is really the point. That God is testing our hearts based on the increased blessings we receive. And there's more. The increase pa yun sa Ginoo ang iyang kinabuhi. God made him increase sa iyang trabaho at the age of 26 to 35, 34, 35. Ni-income na siya 27,000. So, the tithes that he needs to be faithful is 2,700. Sa 2,700, dako na kayo na, Pastor. Dako na. And so, kung i-divide mo 4, ingon siya 675. Kung ihatag, pagkakas 25, so that would be 700 per Sunday akong ihatag ngato sa Ginoo. And this man is just many men. Many men. Kining natawhan na igsoon, di ka nagsugod siya sa pagkaubos, ngato naman ang pagkadako. His testing is, will he still be faithful and tithes if his income is 27,000? Or faithful lang siya kung 7,000 yung income. This is really my life. Indirect way of saying, this is really my life. I started with 7,000 in my life as monthly income. And I make in the Lord, if I'm faithful with the small, I need by grace to be faithful even higher. Besides pag ngayon ko, naku, na kayo ng 700 and plus. And that's why, ngayon ko mga kaigsunan, you need to understand this, that as God increases our blessings and income, the harder will be for us to be faithfully and joyfully give our tithes and offerings. It just is this not true. Let's not be hypocrite before the Lord. If we are immature in the Lord, when we receive the blessing, it's so hard for us to give or return the tithes because it is somehow dako na siya magamit sa atong needs. Let's just not be hypocrite. Let's admit that before the Lord. Pero if you really understand the gospel, and if you really want to be faithful, you've got to do it happily and joyfully. Why? Because I will show you why God said this. So it's not the amount of what is given versus what others gave, but on how much you sacrifice you are taking when you give, which is versus your income. As I have said always in our meeting, in our preaching sa miyagi mga katuigan, and so on, our tithes and offering ihatag sa Ginoo should not be compared with the other believers. If an engineer will give the tithes and offering, of course, that will be higher than the normal, ordinary wage earner. And then kung ang normal age work earner is faithful to God's tithes against your income, and the engineer is not faithful, but he's still giving higher than them, I'll tell you, God honors the average wage earner than the engineer. What's the point? Because ang punto is ang akong paghatag, dili na ko itandi sa unsay pilay gihatag sa akong mga kaigsunan. Kung di ako kiniitandi kung pila akong nadawat, so sa Bisaya pa, dili ta mo base sa uban sa atong paghatag sa Ginoo. Kaya basihan nato igsoon is unsa ang gihatag sa Ginoo nato.
Because giving tithes and offering is both a sacrifice and an obedience. Obedience because it is a command, and it is a sacrifice because you could buy something for yourself on that matter, pero you have returned it to the Lord. Muna, dili sa yun. Mahimo kang faithful giver, faithful tither sa Ginoo. Because you need to obey and you need to sacrifice. And you need to maintain a happy heart while doing those things. Again, you need to maintain a happy heart while doing those things. Because if you do it, hindi malipayon, hindi effective ang imong pag-worship o pag-honor sa Ginoo. Let me give you some examples. Mark chapter 12, gamay man na siya, pero just read this in your Bibles. Mark 12:41 to 44. Ngayon din ang pulong sa Ginoo. Jesus sat down near the collection box in the temple and watched as the crowds dropped in their money. So nakita niyo na yung collection box sa temple na mga tao naghulog o blessing o kwarta dito sa temple. Many rich people put in large amounts. So yung pasabot, dagan kayo mga dato, dagko ang ipanghulog. Then a poor widow came and dropped in 2 small coins. Widow, balo na siya, ubre pa yun siya, kuha siya trabaho, kuha siya negosyo. Nihulog siya 2 ka coin, 2 ka, dos ba siguro na kung 1 coin, na. In verse 43, Jesus called his disciples to him and said, ingon siya, I tell you the truth, this poor widow has given more than all others who are making contributions. Imagine that? Na yung mga dato, dagko kang ipanghulog, na ipobre nga balo, nihatag lang 2 coins. But ingon ni kang Jesus, iinan niya yung mga disipulo, so tiyang tamo, nga mas dako paghihatag kining poor widow kaysa sa aming mga dato. For they gave tiny part of their surplus. Kaya mga dato, nihatag na sila mga sobra sa ilang nadawat. Pero ang kining babae, poor as she is given everything she had to live on. But iyan gihatag ko sa ginaakan niya. Usay point na to niya na igsoon. Ngano nangutana ko niya? Does the rich give more than the widow in God's eyes? The answer is no. Imagine that. Butang to lang ang rich niya hatag og 1,000 coins, kining the widow too. Sa human mind, pingon bitang nga mas ako itong gihatag ang rich. Kaya ang widow dos lagot. Pero in the eyes of Jesus Christ, is not. Because the question is, does the rich give more than the widow gave? The answer is no. It's because God looks giving against the received blessings, not against each other's giving. So bisaya pa, ang paghatag na to, dili basihan kung ikumpra nato ni siya sa gihatag ni brother o ni sister, kung dili kung usang ato ang nadawat, kung usay na anak ko. Mula kasi nga, pila gihatag ni brother ni sister, ako ni siyang palabuhan. But usual worst good kung, di ba, kanya nga itong mga offering envelope, ngayon pang mga simbahan, ngayon mga pagaan. Kaya ang rason nila is for BIR purposes and for kanang recording purposes. Sa una niya, guide niya na, pero hindi siya maayo nga kanang practice. Murag pag-iglesia ni Cristo nga style ba? Because ang tendency ng God is we're going to compare. Muna yung gatag, muna rin yung tayo, muna rin yung income, pala buwan. Unya, mahimong competition na siya. O ang iyong paghatag, dili na base sa iyang nadawat, kundi base na sa uban nga pila ilang gihatag. And that's not a healthy reason why we give. Dili ta muhatag kay atong panagwan si Brad or si Sis o atong ipakita nga mas gatong or mas buutan o mas Kristohanon ta, mas giver ta kaysa sa uban. So in short mga kaigsunan, ang paghatag na to sa Ginoo is dili siya base sa pilay gihatag sa uban kundi kung pilay atong nadawat gikan sa Ginoo. And this is the main thing today. Why bring the tithe? Yes, God promised to bless us if we faithfully tithe to Him. But the primary motivation of tithing is not to acquire more wealth and wealth blessings, but to glorify God because we understand tithing is a test of our faith. Again, ang pagwali nato sa tithes is not
primarily para madato mahimsog ta nga murag atong himong investment atong paghatag, nga murag himo natong negosyo ang atong paghatag, kay ningon ang Ginoo i-bless ta niya kung muhatag ta. So I will invest in the kingdom of God because 100 pilo ang ihatag sa Ginoo pagpalig sa iyang blessing diri kanako. Mga kaigsunan, that's a wrong motivation kung mauna ang atong unang ibutang sa atong una nga nang nihatag ka. Because the very reason why we need to give is you want to glorify God. Because number one, He is the source of everything. He is the source of your life. Ikatulwa, it is a testing of your faith. Testing na sa imong pagtuo kung tinuod ba yung ka na igugma o nisuporta o nisalig sa iyaha. Kaya uban, dili man gid sa pag-ingon, pero mag-usual madunggan na to. Ganahan mo madato. Ganahan mo mahimong himsog. Ganahan mo mahimong panlanginan, makabalay, makabyuta, makasakinan. Hala, hatag mo sa inyong tithes na offering niya sa Ginoo. Murag siya eksakto, pero kuwang o nahimong sayo. Because tinuod, ganingon ang Bible, i-bless ka sa Ginoo kung muhatag ka faithfully. Pero ang purpose una nga nung dapat ang muhatag is because you want to glorify God, kinaigugma ka niya. Kung ganahan ka makapasar sa iyang pistig. And secondarily sa purpose, kaya ibawsad ka nga kung makapasar ka, i-bless ka niya. So ending, dili ang apas ni mo ang blessing, kundi ang blesser. Ang ending, ang apas ni mo is dili ang gift, kundi ang giver. Mo nang dili na negosyo ang paghatak nato sa Ginoo. Kaya nga bang mentality nga, yung Ginoo hatag na, daghanan pag niya ibalik, hatag ko more para balikan ko ng more. Then, nagaigsunan wrong motive sa paghatag kung dili ko assure na ka na i-bless ka sa Ginoo. The only instance God told Ben to test is Malachi chapter 3 verse 8. Kaya nga naman, himando mo atong ang yawa ni testing ni Jesus. Ningon si Jesus sa yawa, the scriptures also say, you must not test the Lord your God. Dili nimo testingan ang Ginoo. Pero in this verse, in Malachi 3:10, ningon ang Ginoo niya, God challenged men to test Him in tithing, for He will surely bless the faithful and curse the robbers. Yan tungluhon ng mga kawatan o paralanginan ng mga matinud-anon. Kung ningon siya, test me on this. So, in Matthew 4:7, there is an exemption of testing here. And the only exemption is about in relation to financial giving. So, the question karon igsoon, gusto na ko ibaon ninyo sa inyo ha, ngayon ipasa sa inyong mga anak ng mga mabulukon ng mga pagtulunan sa Ginoo in terms of financial aspect is, why do we need to give tithes? Because number one, it is a test of primacy. It is a test of primacy. It is putting Christ first in our lives. It means that it puts Christ the priority of our hearts. Whenever you make money, you are called on to give tithes first before the Lord. This means that tithing is the first priority when budgeting. And it means that offerings are generally optional and comes after the tithe. Kailangan mo iban maglibog pa so ganong tithes and offering. Yung sa kalahian sa duha. Kung gikaingon na, nga ang 10% is tithes ang meaning niya na. And that would be the 10% of your income. And the 90%, that's yours. God gave it to you. And God said, whatever you do for that, basta as long as maayo ang purpose, that's yours. So the 90% is ours. So wala magbutag Ginoo, asa na to na gasto ba sa tarong ang atong paggasto. But that is the source of our offering. Ngunang ngayon po niyo, kung may offering ganita, optional na, mandili na mandatory. But pasabot, from the heart na siya, kung natay basket sa men, natay basket sa building funds, kana optional, kinasing-kasing, kung itandog mo sa Ginoo to offer something for the building project, then give, because that's from your heart. It is not mandatory. Because that is the meaning of offering. Pero when we say tithes, it's not ours. You need to give it back to Him. Tithe not from the surplus, but on what is the first. Okay? When akong gaingon, kining at first din, solisod pa ni kay, gahi-gahi pa ni siya kay, one man buk-buk man sa kasing-kasing. Pero in the last part of it will be
happy to listen. So, giving our tithes is a test of primacy. Is Christ really first in you? Are we really true to our name, Christ first, Assembly of God? God knows that if we give back the 10%, we place Him before money. And tithing tells God that He's number one in your life. And the great German reformer Martin Luther said, observe that in a Christian's life, there are 3 conversions necessary to be made. In the conversion of the heart, nga dili gahi imo kasing-kasing kung walihan badlon. Dili kasing-kasing nga kanang bato, kundi kasing-kasing nga maminaw. And that conversion of the mind, kasing-kasing open-minded, ug budawat og mga bagong pagtulunan nga dili garbuso nga mingon kay bawal na kuana. And the last one nga lisod kayo i-born again o i-conversion is, according to Martin Luther, the conversion of the purse. Kasi meaning the conversion of the purse. Ang atong pagka-born again sa atong bulsa. And lisod kayo na nga atong sundo ng Ginoo pinaagi sa atong bulsa. Kaya magkuhan man ta, nugnan man ta, makuyawan man ta, wat usa niya kung wala niya imusunod niya atong naghatag ang iyaha nga bahin. Then question, why first? Why the best and not the leftovers? Well, the answer is found in Proverbs 3. Ingon din na, honor the Lord with all, or with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then the promise, if you do, is that your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over the new wine. It means that God will bless all your resources of income. The meaning of the word first fruits of all your crops, translation in a different translation in the NLT, honor the Lord your God with your wealth and with the best part of everything you produce. So dili siya kanang reject, dili siya kanang sobra, kundi what's the best part of the produce. It should be part of your budgeting. Do you believe that God has a part of your financial aspect? Kaya lisod kayo nga naon ba? Na Lord, part ka sa among financial needs, Lord. I pray, mighty Jesus, bayarin, Lord, ang utang, bayarin ang tuition, bayarin ang bayaran na, Lord. Tagaan na sa Ginoo, budget na, wala niyo kayo gahin para sa Ginoo, yung Ginoo nga. Part ko sa financial aspect kung isgutan bayranan. Pero kung isgutan na gani o paghatag o pag-giving, wala ko yung budget. Kaya mo ganahan mo, anak. Kung ako kung tayo Ginoo, o kita tayo Ginoo, luhay kayo mga tao. Di na ginato panalangin. But since ato siyang i-appeal sa atong mga needs, ato po siyang i-appeal sa atong blessing. Muna tinuod na gugma. Kaya kung kamo, bana mo, inyong apilan niyo asawa, kung panahon magproblema mo, pero mula nga mo yung kwarta, dili niyo turnover, balik pa yung asawa. O balihon sa dato. Mga asawa sa apilan nila ilang banang apil, bayan akong utang dito, kay kuha niya, kung siya ma-bless po, dili niya apilan niya yung bana, balik pa yung anak. It's just saying that in our need, ang Diyos kauban nato. In our abundance, di ka ito kalimtan ng Diyos. Because the reason why He gives you blessing is not only for you to enjoy it, but for you to be a part of the kingdom of God. So do we pass on the test of primacy? Ikaw na yung answer na. Lord, sorry Lord. Ito ka pa sa test of primacy. The next is the test of obedience. It is obeying God's command that entails blessing. Anong ngayon ko na? Because Malachi chapter 3:10 is not a suggestion, nor an appeal, but a command. Sugo ni siya sa mga Kristiyano, sa mga katawan sa Ginoo. Ano yung context? Sa mga Israelita, because they are the direct members of the temple of God. Pero kita na imutang membro sa Christian church dire. So that would be the equivalent in the New Testament in our generation. And that is not an appeal, but not a suggestion, but a command. You know, bring all the tithes. And the purpose of those tithes is for the needs of the temple. Ang dimension nila, which is the direct important na gikinahanglan is food. But you know, mabili lang food ang gikinahanglan sa temple na panahon na. So it is a test. So if you joyfully and faithfully obey God in tithing, if you happily obey, wala na ingon din na if you obey, kundi happily obey,
And I will open the windows of heaven for you, and I will pour out the blessings of rain. You won't have enough room to take it in. Your crops will be abundant, for I will guard them from the insects and the disease. Your grapes will not fall from the vine. It means God will protect, God will ensure, God will bless, God will just guard the sources of income. Your business, your work, your career, your title, your profession, your knowledge, everything. But if you disobey, God said in verse 9, you are under curse, for your whole nation has been cheating me. The nation Israel has been cursed by God because they have cheated God on the tithe. They failed the test of primacy, and they failed the test of obedience. The third one, this is the test of loving Him above all. It is passing the test of loving God above money. Di ba kung pangutanong ta, which do you love God the most? Money or God? So, we will kita, God. Hinibaw ta ang God, daghang blessing ihatag. Pero ang money, dili kahatag o God. Mo naman kita, kanuo gina atong igugma tanan. Pero sa ang ginuhatag na atong blessing, ato ipakita, tinuod yun siya nga ato ang gilab above all than money. Because the tithe is the Lord's way of asking us to show our love. If you love Him, you will obey Him. And giving a percentage of our earnings shows that we put our love for Him before our money o before our need for money. But don't get me wrong, ako mag-ingon. Nga ang tanang tao nga nihatag sa Ginoo, tinadalay na nahigugma sa Ginoo because I do not know the true intent sa ilang paghatag. Pero kung kinasingkasan ilang paghatag, iganan sila mo-offer sa Ginoo kay siya, tag-iya, siyang hinungdan, gano'n na sa anitanan, higugma sa Ginoo, then I would vouch that person passes the test of loving God above all. Pero not necessarily nga kung mo-obey na ka sa paghatag, makita sa tao din automatic. Why? Because the intent matters. The intent matters. Diba? Kung nahigugma mo, gasto mo dito. Para sa inyong mga anak, sa inyong bana, asawa, sa inyong pamilya. Yung kamo ba, ano nang kalaling kamot na mos kinamboy pag eskwela, panagbawa, pag negosyo. Para ba sa ubang mga tao na wala mo kaila? Or para una sa inyong pamilya? Diba? Yun, kita. Nalikamo ko, Pastor, para sa akong mga hinigugma, mga loved ones. So, kisa man yung mga loved ones, itong bana, sawa, mga anak, hindi ito kalimtan ang itong mamang papa. Harap dito mapriso. Wala, makapasar niya itong Parents Welfare Act ni Senator Ping Lacson. Ingon dito, gindot dito. Nga naman, basta di mo hatag sa sintong pala ka, kung hindi pa priso. Because mo ito yung meaning atong balaura. Nga po ang anak, may nagpagkabutang, gipay-skula, gitarong, gitanan, gipahimutang sa ginikanan. Kung ang ginikanan, natiguang na, wala na ito yung pampers naman, wala na diaper na taon niya, wala na ito yung mga gatas na pangtiguang ba? O sa niya, wala, di man na ba? Gabando na ba? Na ikaw, pwede nyo kang presohon, anak ka, nung wala nyo kayo puangon, under sa balaon na kung mapasar ni Senator Ping Lacson. Kana, kung naigugma ka nila, di na kinahanglan ng balaura, Pastor. Di na kinahanglan, subuhan ko sa gobyerno at imanon ako mga ginikanan. Kung mamali, manisapot, may sa kong partner, sa kong bana, asawa nga, tumanon na ito mga ginikanan. Kaya the Bible says, honor your father and mother. And that is the first commandment, the only commandment na isugo ko man. Kung napay promise, ikaw man sugo. Nga, your life will be all well. And God will bless you abundantly. Diba? Kung kinising-kasing, di na kinahalang balaod para buhaton kabangan atong ginikanan, kinigog mama sila. Sa ako naman mo dili magbutan ng anak god nga nakasabot sa Biblia god mo nang dili po tanan mo honor sa mga ginikanan ba. Pero I appreciate that will, pero naay mga problema. What if Pastor gi-abandon si mama papa? Nya pagkauman na dato may anak ni kamot man. Wala na may nawat ang mama papa. Mabalik ni siya na, alam ko na, mingo ng anak, karaw na lang, naglisa ko na, lisod ko, ang kakaling, happy-happy kas kinabuhi, karaw noon, ngay, magtabang ako, mingon ko yung mama pa, pabantay na, kailan natin balaod na, si Ping Lacson, nag-ingon na to, likon mo atiman nun, prisod ka, na problema na sa anak, mo na rason nga nang upan dili ganahan na ng balaura kay, kung ibiyay akong mga papa, wa ko iba eskwela, kung gihimo ko niyang buhay, gihimo ko niyang trabahaton, wa ko niya pa eskwela, kulata ko niya, busok ko niya, hindi ko ganahan, mutabang niya, sama na ron.
So, mao na problema ng balaura. Pero ang point na ko makaigsunan is, kung nahigugma din ang tao, ang anak sa ginikanan, dili kinahanglan muhatag balaod para lang yun mo habang. And the same thing, dili ta kinahanglan mahimong iglesia ni Cristo dire nga magbuhatag sistema sa BIR, di ba? Then, Roman, o pangani ko Andre, o Brad Charlie, na tanan, o tanan, Gerald, asar ko na libre. Dili kinahanglan nga buhatan pagbalaod para muhatag mo kay kung kahibaw mong love ninyo Ginoo, you will do it heartily. Jesus said, where your treasure is, there your heart will also be. Matthew 6:21. If you look at where you spend your money, you will find your treasure. Asa nimo kasagaran daghan kay kagasto dito gina ipakita unsa ang imong importante sa imong kinabuhi. So, bang mga tao dapat may gasto sa scatter, nagpaila lang na ang labing importante sa iyong kinabuhi sa inyong bisyo, ang inyong kalingaw-lingaw, ang inyong walang kalingaw. Okay, ano, mag-scatter man ka? Hindi na, pastor, okay, while malingaw ka, makakuta pa ka. Kaysa anan, mag-basket ka, pastor. Kapoy ka, maunang pa ka, mag-scatter pa ka niya, ang daog, pang-esmote na. Mapili pag yun tabi, sabot pag yun. Mas tayo scatter. Lingaw pagkakontam ka. Hindi na pagkasultik, pilmi ka magkadaog. Kaya kung pili sa ka, bawi mo sa tuloy mo, until magsikad pagkamot mabawi, iabot ng milyon ang imuhang utang. Kung maglisod na kagbawi. Kanya, sadyang madaog sa kalindot sa kayo mong feelings, daog ka, praise God, lipay kayo ka, ang pagkas ginasalamat ko. Kung naapoy pamilya taon, nga nagubot. Naabot tayo mga nis, wala matagai. Kaya naman, kaya katong nga pilde, ilang kwarta, ginahaman mo. That is gambling. Muna ang gambling, dili sa kastuhanon nga, klase nga, duwa o source of income. Muna yun ang Ginoo, nga ayaw salig sa gambling. Kaya ang gambling is kinahanglan na ay malos, na ay magsakit ang dugha, na ay magantos, na ay masakitan, na ay maghilak para ikaw malipay. O gana ang prinsipyo is bad. Pero kung si kalayan na sa trabaho, pastor, ang trabaho lahi iman, ang negosyo lahi iman, kaya dawat ni mo sa negosyo sa produkto, nalipay ka. Ang tindira sa negosyo sa kwarta, nalipay sa ka. Ang duha, nalipay. And that is Christian way of source of income. Trabaho ka, panday ka diyan, lipay, papanday, ang panday, nalipay sa kinapos sa pagkawan. That is the Christian way of making income. Pero kanang sugal, di na maayo, Brad. Di maayo, sis. Mingon mo sa akin. Kana na yung PCSO, pastor, katabang ng iso, kayo sakit ta. Kanang butang nga, nindot ang kwarta, gamiton sa mga masakiton. Pero, di yapon maayo nga magsugal ta. Okay? So, ang punto mga kaigsunan is this, kung asa ni mo gihatag kasagaran, dako kayong kwarta, diha, yun ang imong kasing-kasing. Tantanawa inyo ang source of income mo, inyo nagpanahin yung mga gasto. Sagaran sa inyong gasto, pagawin na sa pagkaon sa inyong mga anak, pagkaon, mga needs, kuwente bill, tanan needs sa inyo. So makita niyo ang imong priority, imong gugma, imong mga anak, imong pamilya. Pero pagkaban na kag mag-asawa ka nga mas gasto mas dako paggasto sa Kulapo, sa Red Horse, ano, makaingo ka, ingon na ng asawa, pagbinyo na ng Red Horse, pagbinyo na yung mga barkada rin, adto mga pag-ipon dito. Kaya naman, nagsilos na, kaya naman, ang imong finances dito na butang wala ng saktong priority. Pero ninyo ko rin yung kung nagugma mo sa Ginoo, nagugma mo sa local church na to, appealing ang Ginoo sa inyong budget. Because ang Ginoo mo ay naghatag sa inyong tanang finances. Hapit ako mga izon, this is the second to the last. Ang pag-tithe na to is a test of trust. It is trusting God in your needs. Because you might think, what you gave can buy what you need. But you should trust God to provide your needs. Lord, ako na kayo ni, makabayad na taan, makapalit na taan, but you have said in your word, I need to trust you. Kainingon man kasi mong pulong sa Philippians 4:19. And this is St. Paul says, this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. So tingin sa pulong sa Ginoo, ingon sa Pablo, susama nga Dios nga naghatag na akong maginhanglan nako, nag-supply sa akong gikinahanglan, mao pud ang Dios nga mag-supply sa gikinahanglan.
nga naa sa mahimayaong kadato ni Ginoong Jesus. Pagkanais nga verse, no? Promise sa Ginoo, Matthew 6:33, and all these things shall be added unto you. That's the promise of God. Ihatag niya sa Ginoo tanan atong gikinahanglan. Pero napay sugod, seek ye first the kingdom and His righteousness. Hebrews, tingon ang Bible dito, do not love your money because the love of money is the root of evil. Tingon siya, do not worry, tingon ang pulong sa Ginoo, because I will never abandon you nor forsake you. The context of the promise is in the context of our financial needs. Dili ka pasagdan sa Ginoo sa tanan nimo gikinahanglan. Pero mangutan nata, kinsa may na ay katungod mo claim sa verse sa Philippians 4:19, sa Matthew 6:33, o sa Hebrews 13. To give you some verse, mga kakaisunan. Verse 19, this is Paul said in verse 19, ang Ginoo mo supply sa needs sa mga Kristohanon sa Philippians. Pero nga nung ningon sa San Pablo na, let's look at the verse, the context, verse 18. At the moment I have all I need, the moment ganapon magikinahanglan, and more, I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. So ang context nini is ang mga Philippian church were actually generous. They were supplying the need of the man of God who's doing the ministry, St. Paul. Of after that verse 18, nga generous kayo mga Philippians kay St. Paul, mauni ang declaration ni St. Paul sa ilaha, nga the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches. So in short, if you claim all these things shall be added into you, Matthew 6:33, make sure you know the first, seek ye first the kingdom of God. If you claim Philippians 4:19, you make sure you know Philippians 4:18, because the purpose why God gives you blessing is not for you to be just rich for yourself, but for you to be a blessing to your family and to the church or to the ministry. Sa Bisaya pa, ang pag-bless sa Ginoo nga pun madato mo, dili lang tungod haron datoon lang gid mo. But to the point, di na mo ganahan mamatay, buwantog langit, kay mingon na mo nindot, dili kay dagan kay kwarta. But ang gusto sa Ginoo, i-bless ka niya, haron ma-bless ang imong kinabuhi, ma-bless ang pamilya nimo, ma-bless pud ang iyang ministry, haron daghan pang makapaminaw sa mensahe sa gospel ni Ginoong Hesus, nga mosimpa sila sa Ginoo kakuban kuyog nimo. That's the very purpose. Pastor, are you spiritualizing money? Yes, because money is not just a material thing, it is a spiritual thing. How do you say so? Money is the ability to do things. Kung wala ka na, dili ka kalihok-lihok kayo. Pero mag-aisod, bless ka sa Ginoo na, you can do a lot of things for the kingdom of God. Diba? Example, daghan kaayo nga pamaagi. The last one here, medyo sakit ni siya na, pero exod mo na tinod. If you trust the Lord, you will give. Because Lord, I have given this, I'm happy, I trust you my needs, I trust you my business, I trust you my work. The test of support. It is supporting the ministry, the agenda of God, so that more people will know the truth. Mo yun ba mo mga igsunan, that the ministry needs finances? Ako, panagsaray ko magwalang tayo sa operenge, hindi ko gana ni-abuse ang pulpit about money. Hindi ko gana ni-accuse si pastor all about money. But once I preach about money, I say it straightforward. The ministry needs finances, and I'll tell you, sadyang naaman dito yung plano nga nindot nga building, I'll tell you, this is not a joke. This is not a responsibility of one person. Dili responsibility na ko, ninyo, nato ning tanan, nga puhon natin tukuron nga building, mutabang ta sa makaya kinasing-kasing para sa Ginoo. It needs the help of God's people, who has been helped also by the givers of the church. Sayo ba na born again nila pinagi sa kaon? Kisay gata ka itong pagkaon, mga tao, mag-i-offer nilang kwarta para pakanon ng tao. See? Nauban, naduol sa Ginoo, nakasabos ka maturan tungkol kay mga tao nga ni-offer para sa pagkaon. Nauban, niyay mga activities, di ba? Mga camping, mga fellowships, nauban, ni-offer silang sakinan, ni-offer sa gasolina, ni-offer pag-drive, ni-offer everything.
Katong mga nalato dito mga Christian paguna, but when they came back, na Christian sila. See? Ang inyong kwarta, inyong effort, inyong time, wala tuod mo nagwali sama sa pastor, pero ang inyong effort, gitabang siya nga ang kingdom sa Ginoo mapunan puglaing kalag. Kay ba mo ang Kristohanon nga kinabuhi is pangalag, dili lang pangwarta, pangalag gid siya iyon. Kining kwarta na to ato ni gamiton pagdagan pangkalag ang kaduol maluwas diha sa Ginoo. Because Matthew 28:18 to 20, this is the great commission of the church. This is the mission of our church. And when we do the Great Commission, we need finances. That's why the church demands that God will prove His power. And how He proves His power? By blessing His people. I'll give you some syllogism. Ang Ginoo ganahan i-bless ang iyang buluhaton, iyang ministry. Amen? Ang mga membro mo'y unang mutabang sa ministry, kung diin sila gibutan, kay sila local church, sila local members. Amen? So, ang Ginoo mo bless, ganahan sa mo bless sa mga members nga nisuporta sa ministry. Amen? So, number 4 is let's support the ministry happily. Logic na siya igsoon nga, kung ang Ginoo ganahan i-bless ang simbahan, then number 1 niyang i-bless ang mga tao nga nasudan. Kaya mo, kita may maghatag every Sunday. So, kung ganahan sa Ginoo i-bless simbahan, i-bless di ko niya. So kung ganahan po kung ikaw mo bless pagmayo, I need to be faithful mo sa inaanak ko. Because God wanted to bless this church. And then, it would be a great slap. Nga nailaing one din eh, kung sila mo'y mutabang pagmayo sa itong simbahan. Kitang mga membro, wala ka mutabang. Pero kung naiwan may membro, hindi po dato siya balibaran. Kaya ba hindi pa dato siya sa Ginoo diri tabangan ta? Pero dili nato isalig, ang akong punto lang yun, dili nato isalig ang atong simbahan sa laing mga tao. Kung isalig nato ang atong simbahan sa Ginoo ug natong mga membro, kaya kita maoy gipiyalan sa Ginoo aning simbahan na pakpakan nato ang Ginoo God. So, Great Commission, naay mga tao sender financer. They give financial blessings. Naay mga tao, ang ilang role is goer sila, mulakaw, muwali, mutudlo sila, muuban sila. Napoy mga tao, nga ang ilang ministry is mga tik-ampo. Kaya lisod naman ilakaw, pastor, kaya tinutuwag naman tali. Muna kasagaran bito ang konsepto, may lang ginagizon. Yung tining ampo, kung na sa mga tao na kay paso, tiguwang na. Kaya naman meeting, pas tiguwang na, hindi mga youth appeal na wiki. Matguwang na naman, kaya makampo mo God. Dili naman may kalakaw, pastor. Mag-isod na may lahat mo, pastor. Kabunan sa amat. Ampo na may sa amang, pastor. O, may isulti sa kasigara na ito ng mga ilagdaran ba? Pastor, sakit ko tuhon. Pastor, nagkanaling sa partiwan ba? Pag-iyon sa pastor, mag-ampo na dito sa inyo, pastor. Sipir dito, daog ng ang inyong ministry dito. Muna, mga bata ko, nagdungog nyo na ay, kanang ampo na ay permitting o ampo sa pagtiguwag na kay ang liho kami. Hindi rin siya maumay-zon. Tinuod na, mag-ampo yun ang mga pinadiraran sa balay, pero kitang tanan, mag-ampo yun ta. Ampo ba mo? Pero kung di na mo mag-ampo, mag-una na itong namatay na itong Kristohanong kinabuhi because prayer is the breath of Christians. So, here, to give you some report, Igson, happy na dyan kumaman, the last would be the conclusion. You need to understand that we are tracking how the church grow. At pag 2017 mga kaigsunan, the average of the Sunday na naata is 800. Every Sunday, nahimo siya 20,218, pag 2018, 1,001 na, pag 2019, 1,800, pag 2020, nahimo siya 2,700, pag 2021, nahimo 4,500, pag 2022, nahimo 5,000. Average niya siya, then pag 2023, nahimo siya 6,000. At least you know as members how much the church receives. It's your right, you're giving, di ba? Because people say, asa dito may panghantak na asa dito, di ba? See, you should know these things. Praise God. Kung imong tanawon din, sa diyang pag-abot na ko pag 2017, the church is blessing the members. Nga naman, God is blessing the members. Nga naman, nakita man nato sa atong record, the money nga atong nadawat is atong gi-record o atong gihapak ko sa ilin sa atong simbahan. And praise God, pag 2023, that would be the average sa atong weekly sa atong simbahan. Kasi buwan pasabot na napasara, buwan pasabot na ang Ginoo na naman na mag-upgrade sa atong mga kinabuhi. So, tiyang tamo sinod, kamuta ng bago, mga karaan, sama na ko, maka-attest.
Nga purti rin yung gamayan na sa una, ano rin gamayan? Gini, wala pa siguro rin sa una, di ba? Wala pa rin o kana lang ang gamay nga square. Malipay na may kung puno may. Pero sa una, listen pa yung puno na. Kanya mo, pero yung gamay rin kita, mga on me, kangkong yun. Praise God, may balik, wala kayo may mga reklamo, pero lipay yung kangkong, what on that thing sa una, nga, usa, listen pa kayo ng, mabuis da, listen pa kayo na, manok, listen pa kayo na. Pero, wala mo give up ng mga membro dere. Bahala ng pastor. Kalo lang kita, mag-usay na Malipayon ta. Kay mabot ng panahon, ano man namon, nakasimso sa Ginoo ang mga membro. Pakpaka na to ang Ginoo. O karon, yanuhon naman na ito ang pizza bread. Yanuhon na ito ang ice cream, yun ito ang baboy. I mean, ako punto ako nag-ingon nga, materialistic kita, gano'n ang tagina na. Ako punto ba, be grateful. Tanawang sa una, sa atong simbahan, lisod pa kita pakiter, kita pagi magtuwad-tuwad, magluto, mag-isod pa tayo sa lutoon. Pero karon, mubayad na tag-luto para na to. Pagpagkaroon ginuto. Wala ako as pastor ninyo, wala ko take credit na ako hinungdan ng tanan. Ningon dito, Ginoo gyud ang galiw ka ng tanan. Kung ang Ginoo naghatag ng mga tao nga niunong diri ang simbahan mo ng simbahan, atong tipigan. Kay mo na spiritual family nga mag-andam sa atong kalag ng mga taglangit. I don't know kung kailan mo John MacArthur, namatay naman siya. Pero, he lived his life well. Pastor siya sa Amerika, wala na siya karon, and then the church is praying for isa po yung barong na pastor nila. But that's life. Maabot yung panahon, mawala tayo ng kalibutan. Pangutanan ako is, yung sa nimo pag kinabuhi sa kalibutan, na nagandam ka na ikamatay nimo, malangit ka. Kung wakay local church, you are not prepared. Pero if you have local church, I know sakit. I know hilak ta, pero you are prepared spiritually. Muna kining kwarta na to, igsoon sa Ginoo ni, let's just be honored, let's just be faithful sa Ginoo ni Muhinga. And then word 3 again, in 2024, niubos siya 5. Mauna ang ato ang goal by God's grace, but 2025, kaya din-inform man by 2025, it will go back, going higher and higher. Pero wag ko nag-pressure ninyo, wala ko muingon, oh, you should do this, kaya di mo ko mang-chat, muingon, kumusta sa inyong faithfulness, Ginoo. It is the Lord and you. As mine, ako ang akong asawa is responsible before God, and you also responsible before God. So, why do we need to type? The answer would be the test of primacy. Pasarbatan ang Ginoo mag-iuna sa tanan. Test of obedience, pasarbatan ang ituman na kita sa Ginoo. And the test of love, pasarbatan kung Ginoo gid ba ang atong higugman labaw sa tanan. Test of trust, nisalig pagyutas Ginoo sa atong mga kinahanglan. Kung last is test of support, tinuod ba gyud suporta ka sa local church nga niugmat dimo para sa imong Kristohanon nga kinabuhi. Ang kaigsunan, nindot lang tawon kung atong simbahan, gibless sa Ginoo. Kaya ang meaning ang mga tao na susunod, una nga gibless sa Ginoo. Isod kayo ng sabton na simbahan, nindot kayo ng mga membro pobre. Para nako, that is not true church growth. Nga, kamantay ko ata ng, gawin na dito. Kaya itong, bisan pobre na kayo, presuron pagmayo, basta ang mga membro, makautang na lang tungkol sa concept nga, naatay goal, bayaran mo, pilain mo, ito na. Muna ang detail concept zone is all about money. Pressured kayo, anak kayo siya. Nga simbahan, dito na kayo, dalang quarter, nga mga membro doon ay bubri kayo. Para lang po imbalance na siya. Ang pinaka-balance o pinaka-sakto is ang mga membro gibless sa Ginoo, nalipay sila pagmayo sa Ginoo, nihatak sila malipayon ang simbahan na blessed pagmaayo usa. Amen. Paka na to ang Ginoo niya. So the primary motivation, ayaw kalimti ha, ang primary motivation na makapasar ta diri is imong gustong i-glorify ang Ginoo. Ang ikaduhang rason nga nung muhatag ang Ginoo is para i-bless ka sa Ginoo aron mahimo tag blessing sa uban. So will you pass the test? Did you pass the test? You answered it before the Lord. And will you test God in the ministry or in the ministry of giving? Distingi ang Ginoo igsoon, not just a taker, but also a giver. Once again, paka na ito ang Ginoo, and let's all rise. Atong ang kawitan ng Ginoo, katulad kang matinud-anon ka, because the message was really very powerful. Ang Ginoo, matinud-anon kayo sa atua, kay sauna, pobre, kay atong church,
Kita sa pupresad ta financially, o lipay na ta, wata ni demand, wata na blame sa Ginoo, wata na reklamo sa Ginoo. But look at us now. Kompleto, atong mga instruments. Look at us now, nanatay mga sugdan para itong building funds. Look at us now, nanatay dagang professionals. Sa una, wala pag yun. Ang Ginoo faithful. Muna akong challenge, brothers and sisters, is this. Let's thank God. Pasalamatan na ito ang Ginoo. Lord, thank you sa imong pagka-faithful sa among kinabuhi. Thank you for improving our lives, O God. Thank you for improving our lives sa pan-financial na mga bahin, Ginoo. Salamat sa mga kaigsunan ng imong i-bless nila sa ilang mga negosyo, sa ilang mga trabaho. Salamat sa mga kabataan nga naghanang nahuman o padupa mahuman. Lord, kining tanan nga nana mo din ni Ginoo. Sa dihang faithful kami sa panahon nga among sudan kanunay, kamunggay lang, angkong lang, kabuti lang. Sa dihang faithful mi atong sa una, Ginoo, tabangin ni nga even the moment nga gi-bless ni mo pagmaayo, we will always be faithful sa imuha o sa imong iglesia. And it is my prayer, Lord God, i-bless ni mo ang mata ko sa financial nga bahin, sa ilang financial nga negosyo, i-expand ni mo, Ginoo, protektahan ni mo, Ginoo, sa ilang professions, sa ilang mga trabaho, i-promote ni mo, Ginoo, manuhay ka. Sa makaigsunan na natuloy silang mga trabaho, Lord, iyakan mo sila, O Diyos, in the mighty name of Jesus. Kung ang mga kabataan, kami tanan nga na eskwela, Ginoo, we pray for wisdom, strength, and provision nga mahimong successful kaming tanan para sa imong bulwaton, para makatabang kami sa imong gingharian, O Diyos. Thank you, Lord, sa mong paglawas. We pray for healing. We pray for good health. Para nagdan kaming mahimo para kanimo sa imong bulwaton in Jesus' name. Kung sa kinatibukan, Ginoo, sa mga butang wala na mong mention, among saligan ka ng ikaw magapanguyok ni O Diyos. O gamot nila awiton, Ginoo, as declaration. Sukat 2017 and even 2002, even sa mong pagkahubugso up until now, o kasunod pang mga katuwigan, faithful ka, matinudanan ka. O I affirm, we affirm, and we declare this. Let's sing the song unto the Lord in Jesus' name. Oh, hallelujah, Father. Yes, Jesus. Sukat pa sa sinudahanan, ikaw gayon matinudan mo. Sa panahon nga kami musapit sa ngalan mo, lungkon mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Sukat pa sa sinudahanan, ikaw gayon matinudan mo. Sa panahon na kami musapit sa ngalan mo, tungkol mo mga paghangyo ko, sumala sa mga saad mo. Matinudan ka sa mga pulong mo, mga saad mo kanak mo, ikutan ko. Walang kalasang, sukat pa
Diyos. And Lord, all the glory and honor belongs to you. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. So, 11:26. So, mga 15 minutes lang mga igsoon. We could just have some small groups base sa mga lista na dito. And leaders, please inform your members para dali na human. Mga 15 minutes will do. Okay. Para sa ato ang short nga meet up ila-ila kumustahin sa matag-usa. Amen.